Yes, yes, yes. Yung meron akong girlfriend and meron siyang apat na lalaking brother. She came from a household na ano very strict yung parang gym regimen na gano'n. So well, parang na-intimidate ako somewhat kasi yung family niya is like full of parang buff na na mga masculine na lalaki. So parang feeling ko I have to keep up being her boyfriend. Pero self-esteem wise, feeling ko ayun na nakakapag parang I feel like I have to go to the gym na gano'n to improve my physical physique gano'n. Pero for me, I would say din na it's very motivating na bilang lalaki ayun nga, you have to be you have to reach your full potential as a man. Yeah, I believe in that saying. In terms of personal experiences sa mga taong or mga times na na-invalidate yung nararamdaman ko or ng emotions ko, mostly siyang nangyayari in a family setting kasi my parents have expectations. Si Papa gusto niya na I can handle my own things, hindi ako nahihirapan sa kung anong gusto kong gawin. Which is ako din naman minsan, nahihirapan ako. Kasi, syempre, tao lang din naman ako. I get emotional, I get mad, I get sad, pag nadadown ako. Pero, may mga instances kasi na na-invalidate nila to the point na minsan, nahihirapan nilang intindihin or hindi nila iniintindihan yung nararamdaman ko. Which sa akin is, nakaka-disappoint. Kasi kung sino pa yung mga taong dapat na nandyan para sa'yo, sila yung wala. There is one situation na may family gathering and then may isa akong relative na tinanong na tito ko yun na tinanong na nagtatrabaho ka dapat sa edad na yan dapat kumikita ka na. And yung statement na binigay na yun, feeling ko parang dinidegrade niya ako kasi alam mo naman niya yung situation ng family namin na nag-aaral ako, na kumukuha pa ako ng support sa parents ko, and hindi mag-frustrate ako kasi hindi niya binavalidate kung ano yung pinaka-situation namin, kung nasan ako, and parang pinapoint out niya na dapat ganito yung behavior mo, dapat ganito ka. Kaya parang nagkakaroon ng expectations na iniisip ko sa sarili ko, baka dapat ganito nga dapat talaga ako. Kasi nandito na ako sa edad na yun. And I think sa emotions ko, I think na-cope ko naman siya pero lagi siyang nasa utak ko na. Meron dalawang sides sa masculinity. Meron yung kinikip nila yung traditional way of masculinity na as a man, you have to provide for your family, you have to be physically fit, you have to protect them. But meron ding side na I guess okay lang din na nagsasabi parang medyo sensitive na it's okay to be it's okay to cry, it's okay to be weak as a man, hindi mo kailangan maging ganyan. Naniniwala ko na may pagbabago sa gender roles kasi unlike before, like yung mga previous generation, yung mga task or yung mga roles ng mga genders is nakafocus lang sa isang tao. Like sa lalaki, ganito ka lang dapat. Sa babae, ganito ka lang dapat. Unlike sa mga next generation, this current generation na
mas open yung mga genders, especially men, sa mga bagong bagay. Like, they like to explore things na hindi naman generally ginagawa ng mga lalaki nila. Which I think is a factor na nagpo-contribute sa paano yung changes ng gender roles sa society nila. Hindi naman pala sa lahat ng pagkakataon is kailangan mo maging matigas. Yun yung parang naging awareness ng mga lalaki ngayon na pwede kang manghina, pwede kang umiyak, pwede kang maging malungkot. Ayun, and the factors would be din siguro na yun, social media, may mga pagbabago talaga.